Magandang araw mga kaparokya. Tara, simulan natin ang bagong linggong ito sa ating pagninilay sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Kasama po ko, Father Kevin Crisostomo. Ang ating pong gospel reading ngayon ay tungkol po sa paghihilom ni Jesus ng isang babaeng nakayukod or bent, crippled for 18 years. At ginawa niya ito sa araw ng pamamahinga. Kung nakinig tayo na mabuti sa ating ebanghelyo, maraming mga bagay na magandang pagtunan at tignan ng pansin para sa ating pagninilay. Tatlong letter S, madaling tandaan. Unang letter S is C. Sa ating gospel, narinig natin itong babaeng ito na 18 years nang bent, no? Every Sabbath day, siya ay pumupunta sa synagogue. At ito'y ginagawa niya regularly. Siguro nga dahil meron siyang nararamdaman. Hindi man sinabi sa ebanghelyo kung ano yung kanyang panalangin, pero dun sa pagkakataong nandun din si Jesus sa synagogue, nakita ni Jesus, napansin ni Jesus, itong babaeng ito, na 18 years na palang crippled o bent. At dahil dito ay nakita ni Jesus, hindi lumapit yung babae, hindi siya nagtawag ng atensyon, hindi katulad sa ibang mahiling na parang nagmamakaawa o humihingi ng tulong yung may sakit kay Jesus. Dito, tahimik lang siya, pero nakita siya ni Jesus. C. Nakita ni Jesus yung laman ng puso nitong babaeng ito. Bago yung pa niya sabihin sa kanyang labi, sa kanyang panalangin na regular na pagpunta sa synagogue, alam ng Panginoon what is in her heart. Ito'y magandang para sa ating mga kapatid. Madalas, bago pa tayo lumapit sa Panginoon, alam na niya ang laman ng puso natin. God sees into our heart. God knows our heart's desire. At mga kapatid, ito'y pagpapakita na ang Diyos natin mabuti. Alam niya kung ano yung nakabubuti sa atin at alam niya kung ano yung tunay na kailangan nating sapagkat nakikita niya ang laman ng puso natin. At anong ginawa ni Jesus? Pangalawang letter S, straight. Nung nakita yung pangailangan ng babae, Jesus said 6 words. Magaling ka na sa iyong karamdaman. Take note, 18 years ang babaeng itong bent o nakayukod. Pero ang kailangan lang 6 na salita. 6 words lang to heal that 18 years of being crippled, of being bent down. At nakita natin dito ang kakayahan ng Panginoon na tuwirin ang ating mga pangailangan, ng ating puso, ang ating karamdaman. Pero hindi lang naman ito ang pinatuwid ni Jesus. Sabi nga, ang title daw po dapat itong gospel na ito is Back to Back. Bakit? Hindi lang siya nagpagaling doon sa nakayukod ang likod, pati nakayukod ang kalooban, yung caretaker po ng sinagog. Noong nakita kasi niya napagaling ni Jesus ito at nagkataong Sabbath day, at siguro para makaiwas ng chismis, hindi na kinumpronta si Jesus. Ginawa niya, sinabihan yung mga tao, wala nang uulit ha, ang pagpapagaling, may 6 days naman. Huwag sa araw ng pamamahinga. Nung nalaman ni Jesus yung ganitong kaisipan, kinorek din ito ni Jesus. Tinuwid, in-straighten din ito ni Jesus. Sabi niya, kayo, mga Hudyo, masyado kayo mahigpit. Yung hayop na kailangan kalagin sa kanyang pagkakatali, kahit Sabbath day, exemption to the rule yun. Pero ito, na nakatali sa kanyang pagkakasakit, bakit hindi ninyo palayain? At yung pangatlong letter S, set free. Gusto ng Panginoon na makalaya tayo. At dito sa back-to-back healing na ito, pinagaling din yung likod nitong caretaker ng synagogue. Kasi gusto din niyang palayain siya sa maling pag-iintindi sa batas na masyadong mahigpit at nakakalimutan na ang kahalagahan nito na ang batas ay ginawa para sa kabutihan ng tao at ang tao ay hindi ginawa para lang sumunod sa batas. Ito ay nais din ng Panginoon sa atin. Gusto tayong palayain. Palayain hindi lamang sa ating pisikal na pagkakayukod,
kundi pati na rin sa ating espiritual na pagkakayukod. Mga maling ugali, mga maling pag-iisip, ang ating buhay ng kasalanan, mga maling relasyon, mga hindi tama sa buhay natin. Gusto ng Panginoong palayain tayo at matuwid muli nang sa gayon ang ating pamumuhay ay maging balik sa mabuti. 3 letter S, madaling tandaan. Makikita natin sa pagpapagaling ni Jesus sa babaeng nakayukod. Pati na rin doon sa caretaker ng synagogue na nakayukod ang kalooban. See, straight, set free. Nakikita ng Panginoon natin pangangailangan bago pa natin sambitin. At nais niya tayong makalaya sa pisikal at pangkaloobang pagkayukod. Tuwirin upang maging maayos muli. Let me pray for you and pray over you. Panginoon Kristo, papasalamat kami sa biyaya ng paghihilom. Kami po, Panginoon, in our own little way, sa aming buhay, nakayukod din. Hindi man ito sa katawan, kundi minsan sa aming kalooban, sa aming pagiging pasaway at masuwayin sa iyong kalooban sa amin. Panginoon, dulutan mo kami ng paghihilom. Panginoon, pagalingin mo kami sa aming mga karamdaman, sa aming mga sakit na tinitiis, at higit sa lahat sa aming kasalanan kailangan ng kapatawaran upang kami makabalik sa matuwid na uri ng pamumuhay na nagbibigay papuri, pasasalamat at pagmamahal sa iyo. Hiniling na ito sa ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong paikisa sa ating pagninilay sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Prayers assured po sa ating mga kapatid na may sakit. Pinagdarasal po namin kayo, lalo po yung mga may matitinding karamdaman. At muli, huwag tayong mahiya, lumapit po para sa anointing of the sick. Ang anointing of the sick, hindi po ibig sabihin pag dinala kayo ng pare, kukunin na kayo ni Lord. Ang anointing of the sick, paalala, pinapalakasan yung kalooban. Nang sa gayon, magdulot dito ng lakas ng pangatawan. Like us and follow us in our social media platforms, TV Maria Philippines. Watch, like, share, and inspire. God bless, and we'll see you soon.